To begin yung ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito, ano yung nagiging desisyon mo whenever fear overrides your faith? Yan. Okay. Ano yung mga ginagawa natin kapag may mga bagay na pinapangambahan ka, medyo may mga concerning na mga bagay, ano yung nagiging action natin? Okay? To what options do we resort to? Okay, yan yung pag-uusapan natin ngayon. And so, yung pamagat po ng ating topic today is the cost of compromise. Okay, the cost of compromise. And don't get me wrong, yung compromise, meron naman tinatawag na good compromise. Ano yung good compromise? Bigyan ko kayo ng simpleng halimbawa. Kakain kayo sa labas. Naalala ko sa Bible school namin. Dati, pag sa Bible school ka kasi, sa Bible Institute, marami kayo, magkakaiba kayo ng probinsya. May Ilocano, may Bicolano, may Bisaya, tapos may taga-NCR lang. Halo-halo kayo ng kultura. At isa sa mga sobrang liit na bagay na napag-aawayan, alam nyo kung ano? Ulam. Ulam lang. Pag nakalagay sa menu dinuguan, depende na kung sino naka-assign magluluto. Pag Ilocano nagawa ng dinuguan, medyo manuyo-nuyo, nagmamantika at minsan may laman loob. Pag Kapampangan gumawa ng dinuguan, may sabaw, malinamnam, malasa. Pag Bicolano nagluto ng dinuguan, anong meron? Maanghang, meron pang isa. May gata yung dinuguan. Last month, nagdinuguan na kami. May gata. Sumunod na buwan, nakalagay yung dinuguan. Aba, kalahati ng mga estudyante, hindi ako kakain ng dinuguan pag may gata. Sabi naman ng Bicolano, ay hindi, pag kami ay nagdinuguan, may gata. Hindi kami kakain pag walang gata. Isip ko lang, mga sira, ulo ba to? Mali ka naman mamaya paglabas mo, kumain ka ng dinuguan na gusto mo. Pinag-aawain lang, maliit na bagay lang. See, you can compromise. Kung mature ka naman, hayaan mo na lang kung anong gusto ng mga tao. Kakaliit na bagay, hayaan mo. Good compromise. Yung mga yan, maliliit na bagay, you compromise. That's okay, that's fine. Helpful kasi to compromise. But, there would be unhealthy compromise na na magdurusa ka later on when you do. Okay? Kaya nga, yung pamagat ng ating pag-aaralan is the cost of compromise. Ano ba yung mga kompromiso na hindi gusto ng Panginoon and later on, you will suffer because it's too costly. Okay, point number 1 natin. When fear overrides faith. Isa pang pamagat na iniisip ko itong pag-aaral natin ngayon, yung the situations of compromise. Kasi puro when itong natin. Anyway, okay, when fear overrides faith. Chapter 27 tayo. Okay, una, again, 10 years na si David nagtatakbo ha, 10 years na. Tagalog yung babasahin ko for now. If you have your Bibles, you can follow me whatever the version is, whether English or Tagalog, you can read it. Pero I'm going to read it in MBB Tagalog. Okay? Sabi dito sa verse 1, sinabi ni David sa kanyang sarili, balang araw ay mahuhuli rin ako ni Saul. Kapag hindi ako umalis dito, ang mabuti pa ay magtago na lang ako sa lupain ng mga Filisteo o Philistines. Baka hindi na niya ako habulin kung hindi na niya ako makita sa lupain ng Israel. Ito na lamang ang paraan upang makaligtas ako sa kanya. Many years ago, nung unang nabasa ko ito, sabi kong ganun, strategist. Very smart. Pumunta sa lugar ng mga kalaban. Nung binasa ko siya ulit, itong linggo na ito, sabi kong ganun, mali pala. Mali yung ginawa ni David. Okay, bakit po? Dito nyo alam si David, at this point, full of hypocrisy. Bakit? Sino ba yung king of, kanina sa reading natin, sino ba yung king of the Philistines? Or dito sa Gath to be specific. Sino? Letter A. Nabanggit kanina, ano yun? Very good, si Akish. Okay, si Akish. Sa chapter 21, kalaban ni David si Akish. Bakit? Si Akish po, masamang tao. Si Akish po, king of the Philistines. Kumbaga, pag ginagawa niyo yung mga practices na ginagawa ng mga pagano, which is nag-aalay ng bata, okay, nakasamba sa mga Diyos-Diyosan, kalaban nila si Akish. Nung nagtatakbo na si David dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta, biglang pumunta siya sa lugar ng mga kalaban. Diba? Hypocrisy yun. Nung wala ka na matakbuhan, kahit yung kalaban, kakampi mo na. Sabagay, totoo naman yung sinasabi nila, the enemy of my enemy is my friend. Kaso nga lang dito sa sitwasyon na ito, hindi. Why? This is enemy's territory. Okay? Verse 2, ito na nangyari kaya, ito pa. Kaya,
isinama niya ang 600 na tauhan at nagpunta sila kay Akish na anak ni Maok at hari ng Gat. Doon nanirahan sina David kasama ang mga asawa niyang si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na biyuda ni Nabal na taga Carmel. Kasama naman ng kanyang mga tauhan ng kani-kanilang pamilya. Nang mabalitaan ni Saul na si David ay nasa Gat, itinigil nga niya ang paghahanap dito. If you can see, bakit nangyari ito kay David ulit? Frustrated na eh. Nalungkot na eh. Okay? Di na alam kung anong gagawin niya. In other words, fear. And again, may mga fear na maganda. Bakit? May fear na it prevents you from danger. Pero in this situation, yung fear dito hindi mabuti. Hindi siya maganda. Because yung fear, it pushed David sa maling sitwasyon, sa maling lugar. Okay? Na kung saan masasabi kong hindi kalooban ng Panginoon. Because later on, sa pagbabasa natin, magkakaroon ng mga wrong decision si David na masasabi natin hindi gusto ng Panginoon. Here's a reminder to each and every one of us. Fear can lead us to places God never intended us to go. Merong black preacher na nabasa ko many years ago na sabi niya ganon, sin will bring you to places you never intended to go, deeper and deeper habang nagjo-journey ka. So, ganyan yung nangyayari when we are fearful in the wrong way. Dadaling ka sa mga lugar na hindi talaga gusto or hindi kalooban ng Panginoon. Mai-involve ka sa mga wrong crowds or maling mga tao. Bakit? Fear of, missing out. Anong tawag? FOMO. Ano FOMO? Damit ba ito? Kasi may FUBO. May FOMO. Akala ko brand yun dati. FOMO, fear of missing out. Dahil fear ka na, baka mamaya hindi mo maranasan yung pwedeng maranasan ng iba. And so, you compromise. Baka mamaya hindi naman gusto ng Panginoon. Diba? Wrong crowd, wrong place, wrong means, wrong method. Kung nangyari na dapat iba yung mas productive yung ginagawa mo, dapat nandoon ka sa mas fruitful na ginagawa mo, but you resort to something na hindi ka lalago. And again, wala doon yung kalooban ng Panginoon. Can you imagine? You're trying to live your life, tapos dadaanan mo sa utang, gusto mong maranasan, and so, yung mga crowds mo, mga non-believer, kundi man, kung halimbawang kahit na siguro Christian, alam mo, hindi namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Si David, he went to a place na hindi kalooban ng Panginoon. And later, mababasa natin kung ano mangyayari sa kanya. Pagdating sa verse 5 to 7, may request na dito si David. By the way, ilan yung kasama ni David ulit dito? Siya nabasa natin kanina. Okay, 600. Maliban sa 600, sino pang kasama nila? Families ni David, tsaka families ng kanyang mga tao. I would also like to emphasize this, Kapag, especially if you are a leader, sa mga lalaki, pag gumagawa tayo ng maling desisyon, hindi lang tayo yung maapektuhan. Sino rin? Yung mga taong pinapangunahan o nakapaligid sa atin. Okay? Sabihin nyo, hindi pa kayo tatay, o kaya bata pa kayo, youth pa kayo, young adult pa lang kayo. Regardless, in some way, you are leading certain people. There are people looking up to you. Baka may kapatid ka, may pinsan ka, okay? Na kung saan, may impluensya yung magiging desisyon mo sa buhay. And so, I would like to point that out. Kasi dito, sinabi yung dito nakasama ni David yung kanyang mga tauhan, tsaka yung mga pamilya ng kanyang mga tauhan. Sa madaling salita, kung anong desisyon ni David, doon din naman sila And so, kung mali yung desisyon ni David, mali rin yung gagawin nilang desisyon. Magiging mali din yung lugar na pupuntahan nila. Magiging mali din yung mga crowd na makabibilangan nila. Okay? Ito, verse 5 to 7, ano yung request ni David? Pagdating sa verse 5, sabi niya kay Akish, kung mamarapatin mo, hari, bigyan mo kami ng isang maliit na bayan sa lalawigan upang manirahan. Hindi nararapat na kami ay kasama mong naninirahan dito sa iyong maharlikang lungsod. May kasama pang pambobola si David, Kita nyo? Number 1, sakit ng compromise. Bobolahin mo, hindi mo dapat bulahin. Diba? Verse 6, ibinigay naman sa kanya ni Akish ang Ziklag. Kaya hanggang ngayon, ito ay sakop ng hari ng Judah. Yan. So, yung Ziklag, mababasa nyo yan hanggang sa later parts ng other historical books ng Bible.
Okay, verse 7. At sila'y 1 taon at 4 na buwang nanirahan sa lupain ng mga Filisteo. 16 months silang nagstay doon. Alright? So, from fear, okay, wrong decision, brought to wrong place, at eto na po, aabot sila ng 16 months dito. Okay. Again, going back to that black preacher, sabi niya nga ganon, minsan niisip mo, saglit mo lang gagawin. May lawyer na napanood si Hannah eh. Sabi niya ganon, na yung, alam niyo yung mga road accidents, road rage. Diba? May mga, alam niyo naman, may mga nakulong na, diba? Sabi niya ganon, alam niyo ba na hindi naman premeditated yun? Hindi naman yung lalabas ka ng bahay, paplanuhin mo, maghahanap ako ng mga kaaway, tapos babariling ko. Pinilala mo ba yon? Pinilala nila yon? Nung nakulong sila, na-realize nila, wrong decision. Too late. Sabi niya ganun, you are always one decision away. One wrong decision away. Okay? Para may mangyari sa'yo na isang maliit, isang saglit na desisyon, panghabang buhay mong pagdurusahan. Kay David, out of fear, ano nangyari? Wrong place. Nag-16 months na. Tapos later on, may mababasa tayo, palala ng palala yung mangyayari sa buhay ni David. Mga kapatid, there are situations in our life na alam mo hindi gusto ng Panginoon. And you need to, kailangan ma-filter mo yun. Ito gusto ng Panginoon, ito ayaw ng Panginoon. At kapag nalaman mong hindi gusto ng Panginoon, kailangan mong lumabas kaagad doon as early as possible. Ang mahirap ganito, kung magiging realistic ako, bakit may mga tao na na-realize na nila they are in a bad situation pero hindi sila makalabas na doon? Anong reason? Ba't di sila makalabas? Okay? Ito, number 1. Observation ko lang ito. Okay, wala naman ako nabasa dito pero observation ko lang. Ano yung number 1? Walang courage baguhin yung sitwasyon. Wala na eh. Isip mo, andito naman na ako eh. So, ayaman na, tuloy-tuloy na lang. Nalala ko nung bata kami, yung kami ng kuya ko, bata pa kami nun, Nung bata kami ng kuya ko, nag-cutting kami. Para sa pagkakaalam nyo, agwat namin ng kuya ko, 5 taon po. Okay? So malayong agwat namin ng kuya ko. Pag nag-cutting siya, pati sigurado pati ako magka-cutting. Hilayin ng school namin eh. For example, ito actually school to dati eh. Dito ako nag-school dati. Okay, preschool ito, St. Anthony ito. Dito ako nag-kinder prep. Naalala ko yung teacher ko dyan. Diyan kami nag-aaral. No? Anyway, ang layo tinitira namin lagi. So pagkababiyahe kami, hindi malalaman talaga ng mga tito-tita namin na nagka-cutting kami. So sabi nga nasa bandang Ever ata kami nun, kung tama yung memory ko. Tapos sa akin na mismo nang galing. Sa akin na mismo nang galing. Sabi nga ng mga kasama niya, uy, uwi na tayo, baka mahuli na tayo, baka mapagalitan na tayo. Tapos, abnormal din kuya ko, kung nanonood ka man ngayon. Sabi ng kuya ko, ang sabi niya gano'n, ano ma, uwi na ba tayo? Eh, hapon na nun. Ako naman din. Ewan ko lang taon na ako. Basta batang-bata pa ako. Sabi ko, yaman mo na. Total naman, ginawa na natin, tuloy-tuloy na natin. Ay, yung suggestion ko, may magaling din, ano? Kaya, gabi na kami umuwi. Nung pag-uwi namin, pinalo. Siya, hindi ako. Kasi, ako yung bata eh. Alam mo yung pag bata ka, dadaanin mo sa iyak. Iyak ako ng iyak. Hindi ako pinalo. Yung kuya ko hindi umiyak, siya yung pinalo. Ganun pala yan. Sana yung mga bata. Huwag yung gagawin yun, ha? Okay. So, probably one of the reasons na here tayo umalis sa bad situation na hindi gusto ng Panginoon, we don't have the courage to stand up and change the situation. Alam mo nang mali, but you do not have the courage. Number 2, hindi kayo maniniwala dito sa obserbasyon ko na ito. Okay? Obserbasyon ko, lalo na sa Pilipino, alam niyo kung bakit ayaw mag-change ng situation kahit na bad situation? Tinatamad. Kasi nakasanayan mo na eh. Diba? Tapos kahit naman, hindi naman ganun kahirap umalis sa bad situation na yun, nakakatamad ng palitan. Eh so, sabi mo na, okay na yun, ayaw mo na. Sige na lang. Diba? Yun yung mga naisip ko, bakit hirap na hirap? Number 3 na, bakit mahirap umalis sa bad situation? Katulad nung nangyayari kay David. Ano yun? Kasi in the bad situation, nakikinabang ka. Diba? Eh, kahit na mali itong natin na ito, circumstansya na ito, kahit na mali itong ginagawa natin, lalo na kung ikaw lang yung mananampalataya dyan, tapos yung iba mong kasama, iba yung mga trip, di ba? Tulad nga ito, itong eksaktong kay David. Nakikinabang si David kay Akish eh. Pagano si Akish? Mali yung practices niya. Iba yung paniniwala niya. Hindi siya sang-ayon kay Akish, pero nakikinabang siya sa protection ni Akish.
Nabigyan pa siya ng bayan niya sarili. Yung Ziklag. Kaya ayaw niya palitan yung sitwasyon niya. Umabot pa sila ng 16 months na nagstay doon. See? So, ayan. Kaya hirap na hirap tayo. If, again, mga kapatid, you find yourself in the wrong situation, get out. Okay? As soon as you realize it. Pag mahirap, i-pray nyo, bigyan ka ng lakas ng loob ng Panginoon. Alright? It's a reminder. Trusting our own understanding may provide temporary comfort and convenience. Pero later on, will lead you to long-term danger. Sandali ang konbinyente, sandali ang comfort, sandali ang saya, sandali ang sarap. Tapos ano nangyari? Mas mahabang pagdurusa, mas mahabang paghihirap. Okay. Pagdating sa verse 8 to 12, ito na yung ginawa ni David. Di ko alam kung matutuwa ako dito or hindi. Okay? Tingnan nyo. Verse 8. Sa loob ng panahong iyon, sinalakay ni na David ang mga Gesureo, ang mga Girzita, at ang mga Amalekita na matagal nang naninirahan doon. Umabot sila sa Shur at hanggang sa Ehipto. I'm sorry, wala ako nailagay na map dito. Pero kung meron akong map doon, actually, bandang south siya ng Judah. Okay? Kaya nga, tuloy-tuloy yun. At malaking portion po yun. So, sa madaling salita, for 16 months, nandoon siya nakatila sa Ziklag, nandoon siya sa may Palestine territory. Okay? Kinakalaban niya mismo yung Palestine. Okay? Ulitin ko ha. He was in the Palestine territory. Proteksyon ng Palestine yung pinapakinabangan niya. At habang nakikinabang siya doon sa paganong kalaban niya, yun din yung kinakalaban niya for 16 months. Bakit? Tingnan nyo ha. Verse 9. Bawat lugar na salakayin nila ay wala silang itinitirang buhay. Talo si Cardo dito. Maging lalaki man o babae. At bago bumalik kay Akish, sinasamsam nila ang lahat ng kanilang makita. Tupa, baka, asno, kamelyo at mga damit. Verse 10. Kapag tinatanong siya ni Akish kung alin ang sinalakay niya, ito na. Sinasabi niya ang gawing timog ng Juda, timog ng Jeramil, o kaya'y ang lupain ng Sineo. Hindi totoo. So, ano nangyari? Verse 11. Pinapatay nga niyang lahat ang nakatira sa alinmang lugar na salakayin niya para walang makapagbalita sa Gat o doon kay Akish na ang lugar na iyon ang kanilang nilusob. Palaging ganoon ang ginagawa ni David sa buong panahon ng paninirahan nila sa lupain ng mga Filisteo. Si Akish naman ay labis na nagtiwala sa kanya, sapagkat akala niya ay masamang-masama na si David sa mga Israelita, sa mga kababayan niya, at dahil doon maaalipin niya ito habang panahon. For 16 months, niloloko ni David si Akish. Kinuha niya yung tiwala ni Akish. Ito, masama naman talaga si Akish, to be fair. Okay? Pero, hindi yun lisensya kay David na para linlangin, to live of deception, okay, para makinabang lang siya. That's very wrong. Christian, especially if you are a Christian, hindi ka looban ng Diyos to live of deception. Sa panigsisinungaling, lulukohin mo pa yung mga tao para lang makinabang ka, para lang may makuha ka. Dito kay David, he appeared as helping. Parang tinutulungan niya sina Akish. Ang bait-bait. Kaya nung una ko siya nabasa kasi bata-bata pa ako, nasa early 20s lang ako noon. Nung nabasa ko ito, galing ni David, no, nagagawa niya yung kalooban ng Panginoon kasi yung mga sinabi dito na inaatake niya, ito yung mga lugar na hindi nasakop ng Israel nung pumasok sila sa Promised Land. So sabi ko nung nabasa ko yun, galing ni David So kahit kaso nga lang, nung na-realize ko ulit, teka lang, puro kasinungalingan pala to. Here's the danger. Lolokoy mo yung sarili mo na gumagawa ka ng kalooban ng Diyos. Pero yung means and method, full of deception and lies. Sakit sa ulo nun, sasabihin mo, kalooban ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos, pero yung tool na ginamit mo, kasinungalingan, kasamaan, Pwede ba, nakita nyo, na-imagine nyo ba si Satan nagtrabaho para sa Panginoon? Let's go, let's evangelize. Sabi si Satan kasama mo. Anong sabi dyan? 8:44. Si Satan is the father of all lies. Hindi pwede na magtatrabaho tayo, gagawa tayo sa gawain ng Panginoon, sasabihin mo magbe-ministeryo ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya, tapos yung tools mo, yung pamamaraan mo, pamamaraan ng kalaban. Halimbawa lang, hindi to sa lahat.
Halimbawa, politiko ka. Tapos, sabi mo, magnanakaw lang ako. May biruan kami ng isa sa inyo eh. Politiko ka, magpupolitiko ako. Bakit? Kasi para makapagnakaw ako tapos magamit ko sa gawain ng Panginoon. Biruan lang namin yon. Pero may alam tayo na may mga ganyan mga tao. Sasabihin nila na, ay, gawain naman ng Panginoon. So yung ninakaw kong pera, gagamitin ko para sa gawain niya. Para quits na. Parang Robin Hood. Ha? Gumawa ka ng masama para makatulong. Ha? Okay ba yun? Ha? Ninakawan mo yung ibang tao, maghihirap yung ibang tao, para for you to appear na mabait ka. Never kalooban ng Panginoon. However it may seem. Kasi totoo lang wala namang kwento kung anong isipin ng mga tao, kung anong tingin sa'yo ng mga tao. Ang number one na isipin mo sa'yo, anong tingin sa'yo ng Diyos. Before mo isipin kung anong tingin sa'yo ng mga tao, isipin mo muna anong tingin sa'yo ng Diyos. Susunod na lang yon. Hindi naman masama na inisip mo na, kailangan magandang testimony, maayos yung tingin sa atin. Tama rin yun. Pero pwede kasi na magandang tingin sa'yo ng tao, pero hindi mabuting tingin sa'yo ng Diyos. Dapat titignan natin, mabuti ba? Gusto ba ito ng Panginoon? Sa paningin niya, okay ba ito? Yun muna yung number one na iisipin natin. Okay? Napag-usapan nga namin nung Wednesday. By the way, may prayer meeting tayo. So baka hindi makakalam. Prayer meeting every Wednesday, 6 o'clock. Mas maganda doon kasi talagang kwentuhan ng pag-aaralan. Napag-usapan nga namin doon na number one na gustong-gusto ng tao, alam nyo kung ano? Kapag naging mananampalataya. Number one na gusto ng tao, pag naapak ng simbahan. Alam nyo kung ano? Galing ni Enzo, nakikinig talaga ng power. Ha? Church? Power? Oh. Madalang yung tao na pag-apak yan ng simbahan, papaano kaya ako maging alipin dito? Madalas, ang tao, kahit gaano kabanal tignan, pagka-apak sa simbahan nag-iisip, paano kaya ako yung magtuturo? Paano kayang kakanta ako? Paano kayang makahawak ako mikropono? Paano kaya magkaroon ako ng leadership? Madalang na ang pangarap ko maging alipin ni Kristo. Why? Kahit sa gawain ng Panginoon, nangangarap ang taong gumawa ng masama. And that's the truth. Observe. Even victories can be compromised kung gagamit tayo ng panlilinlang. All in all, God values integrity. Okay? Thank you, James. All right. Here's an encouragement for us. Sabi dito sa Hebrews 12, pinutol ko yung first part. Sabi doon, among many witnesses sa dugo ni Kristo. Okay? Basahin nyo ito ha. Ay, sige nga, basahin natin. Kaya mo basa? Ready ko. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ano ulit yung first part? Sabi doon, anumang balakid, kasalanan kumakapit sa atin, tanggalin. Okay. Lagi natin sinasabi na ito, tanggap tayo ng Panginoon Kristo just as you are. Diba? Ang simbahan, pag pumasok tayo dito, hindi lahat ng tao dito mababait. Ilan lang kami. Joke lang. May mga ay. Totoo lang, yung simbahan naman, lugar ng mga makasalanan. Lugar na masasama talaga ang simbahan. So, totoo lang. Diba? Tanggap tayo ng Panginoon sa pagiging makasalanan natin. Kaya nga siya namatay dahil makasalanan tayo. Kaya nga siya namatay para bayaran yung parusa ng kasalanan natin. Kaya nga siya namatay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Kailangan niya yun. Kaya tayo, just as we are, lahat ng kahinaan natin, tanggap tayo ng Panginoon. Pero hindi tayo iiwan ng Panginoon sa estado na yan. Halimbawa lang, umuwi ako sa bahay namin nung bata ako, tapos puro ako putik. Alam niyo ba yung playground na nandyan ngayon? Yung playground na yan, lupa lang yan dati. Tapos parang yan ako mga Tagalagro, naalala niyo, may parang taniman dyan dati, parang palayan na maliit. Ako naalala niyo yun. Inaantay namin yun nung tropa ko, taga Sarsuela din, umulan. Antayin namin umulan. Alam niyo kung bakit? Ipangliligo namin mga ihi ng daga doon sa may tennis court. Saya mo ba? Ang kadiri pala yun. Kami, tuwan-tuwa pa kami. Tapos nag-aantay pa kami nung nagbebenta ng binatog. Nasubukan nyo ba? Naliligo kayo sa ulan tapos kumakain kayo binatog? Ay, wala. Di masaya buhay niyo. Joke na. Biro na. Ay, gagawin namin yung binatog. Yung ipapaplastic mo. Tapos palalagyan mo ng gusto mo ilagay. Kung gusto mong asin lang o kaya asukal.
Ngayon may gatas na eh. Social na ngayon. Dati asin na, okay na eh. Nalagyan mo yun. Tapos pagka-plastic mo, gaganon-ganon naman. Lalamutakin mo yung plastic. Butasin mo sa dulo, habang naliligo ka sa ulan, pinaliligo mo yung may ihi ng daga galing sa anulod na tennis court dyan. Kasi lakas ang tulo nun eh. Ako, kaya kami binatog ko. Ang dumi-dumi nyo na. Tapos yung palayan, doon kami, ng mga kaibigan ko, meron kami yung may sidecar na dati, yung bike namin. Yung mga sidecar namin, kasi may sidecar yung tropa ko din, doon dyan. Sa kanya yung pan-deliver ng mga soft drinks. Sa akin yung pang sa amin ng mga ilulusong namin yung bisikleta namin, tapos sasadyain namin ibabangga para tumaob yung mga bisikleta. Ang saya-saya talaga namin. Pag uwi namin, sandamukal na putik, ang dumi-dumi. Ang dumi-dumi mo. Pagdating ko doon, yung lolo ko, ano ba yan? Buti na lang, hindi lasing nung araw na yun. Pagdating ko doon, kasi paglasing siya noon, iba yung nangyari. Okay, pagdating namin doon, magpasok, yung lolo ko kumuha ng hose, inisprayan lang ako. Dumi-dumi mo na. Sino ba na? Pinalitan ka ng damit, inayos. Sa tingin yun, normal yung lolo ko, normal yung lola ko. Pag pinapasok ko, ang dumi-dumi ko. Mahal na mahal kita, apo. Sige, matulog ka na. Hindi. Mahal ka, kaya lilinisin ka, aayusin ka. Tama ba? Pag mahal ka, tanggap ka, pero aayusin ka. Kung nauunawa ang mahal ka ng Panginoon, tanggap ka ng Panginoon, pero hindi ka niya iwan sa estado na hindi mabuti. Di ba? Aayusin ka ng Panginoon. Balitan natin senaryo. Pareho nangyari, pero ganito na edad ko. Sa tingin ninyo, yung nanay ko, sasabihin sa kapitbahay, hindi ko yung kaano-ano. Bakit? Ilang taong ka na? Ganyan pa rin yung trip mo sa buhay. Hindi normal. Pag tumatanda ka na sa pagkakristyano, dapat may naaayos na. Yung dati na nakasanayan mo na hindi dapat nandyan, dapat naaalis na, naaayos na. Obserbahan mo yung sarili mo, mag-evaluate ka. Yung dating ako, ano na naging improvements ngayon? Huwag mo nalang ipagyabang kayo nila ng Panginoon, Lord, ano ba yung mga naayos na? Ang hirap naman kasi no, sabihin mo sa kapitbahay mo, alam mo dati, kung naabutan mo ako dito, baka nasama ka sa akin. Diba? Huwag mo na ipagyabang, ikaw na lang. Okay? So sabi dito, ituon natin ating panangin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Bakit biglang pinasok ito ng manunulat? Kasi, yung kasalanan ko at kasalanan mo ay nagpako sa Kanya. So, anong ibig sabihin dyan? Dapat yung bagay na ikinamatay na ni Kristo, dapat hindi mo na ibinubuhay. Yung bagay na ikinamatay na ni Kristo, dapat hindi mo na isinabubuhay. Tapos na dapat. Paano pag naulit? Ayaw mo pa rin siya. Kung welcome na welcome pa rin sa buhay mo, kahit gaano kasamayan, welcome na welcome pa rin sa buhay mo, niyayakap mo pa yan with open arms. Kinantahan mo pa yan ng open arms. Baka mamaya hindi Kristiyano. Kasi tanggap mo masyado. Parang nainis na yung manunulat, no? Isip-isipin ninyo. Kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupay-pay o panghinaan ng loob. Alright? Kilala niyo si Corrie ten Boom, di ba? Nakwento ko siya before. If you would like to research more about her life, maganda, dami siyang sulat. Ito yung sabi niya. Okay? If you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. Supposedly, fears, yung mga worries natin, will not push us to wrong situations of life, to wrong places. It should not push us to wrong places. Okay? Yeah, let's not look at the world. Let's not look within. Let us always look unto God, to the Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Nalala ko lang tuloy kanina, ayaw mag-start ng van. Sinundo na lang yung, kotse lang. Nagkasya naman. Saan sila dan? Masaya sila sa likod, kada lubak. Sabi na lang. Sila sa compartment. Tapos, pagdating dito, may yung tech natin, may problema, ano ata yung splitter, ayaw gumana. Ano na, late na nga, tapos yung kuhan pa, tawag mo dito. Ayaw talaga gumana, presentation. Ay, namin ko, anong oras na. Medyo, sabi kong ganun, kanina humingi ako ng tawad sa Panginoon, sabi ko, parang mali ang puso ko, yung isip ko, ayan.
Kaya parang sabi kong ganun. Kasi bakit alam nyo? Pag ganun sitwasyon na mainit ka, doon ka gagawa ng maling desisyon eh. Maling pananalita, maling aksyon, ayan. Kaya iingatan mo. Kung halimbawa, hindi ko napansin, titignan ko yung sarili ko mamaya sa camera para mamali yan, Mike. Pero kung halimbawa may naano ako sa inyo kanina patawarin nyo ako. Okay, kung may naano man ako. Okay. Pero wala naman siguro, di biro lang. Hindi yun, mali yun. Okay? So, kung ano, pasensya na kayo. Okay. Quotable quote for today. When you move without God's word, you risk moving outside God's will. When you move without God's word, you risk moving outside God's will. Number 2. Gusto ko ito na maganda ito. This is a little controversial. And familiar ba kayo dito sa 1 Samuel 28? Kung nabasa nyo na ito, exciting ito. Ito na yung Quiapo moments. Tingnan nyo And honestly, iba yung stand ko dati dito. Pero nung inaral ko siya ulit, sabi ko, hindi, kailangan ibahin. Alright. Una, sa verse 1 to 6. Okay, ano nangyari? Verse 1. Na panahong iyon, inihahanda ng mga Filisteo ang kanilang hukbong sandatahan upang digmain ang Israel. Sinabi ni Akish kay David, inaasahan ko kung ikaw at ang mga tauhan mo isasanib sa aking hukbo. Yan. Iisip niya kasi kakampi niya na si David, di niya alam, niloloko lang siya ng 16 months. No? Okay, verse 2. Sumagot si David, maaasahan po ninyo. Nakasmile pa yan, no? Loko David. Ngayon ko ipapakita sa inyo kung ano ang magagawa ko. Iniisip ko yun, bakit tanggap ka agad ni Akish si David? Sa tingin ko niyan ganito, dahil alam na ni Akish na magkalaban na si Saul at saka si David, so iniisip niya, kakampi ko na ngayon si David. Kilalang kilala nila si David na magaling. Sabi niya, pakinabang to sa akin ngayon, mapakinabangan ko ito. Pareho sila, naglinlangan sila sa kanilang mga sarili. Verse 3, patay na noon si Samuel. Si Prophet Samuel. Hindi yung tropa ko Okay. At pinagluksa siya ng buong Israel. Siya inilibing nila sa Rama sa kanyang sariling bayan. Noon ay pinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay at ang mga manghuhula. Ano itong mga sumasangguni sa espiritu? Okay, ito yung mga tinatawag na gumagamit ng mediums. Okay? Ano itong mga ito? Yung may bolang kristal. Ano mga ginagamit? Ngayon paano natin? Tarot cards. Tarot cards. Alam niyo tarot cards? Okay? Yung board. Chessboard. Ouija board. Okay, Ouija board. Alam niyo yung Ouija board? Gagamit kayo nung parang triangle na ganyan, tapos may butas sa gitna para doon yung letter, tapos sasabihin ninyo, Spirit of you are here. Are you here? Gano'n nga yan. Meron yan sa amin dito sa Sarsuela rin. Dami naming moments ng bata ko. No? Ayan dito na kapitbahay namin, mga kababata namin, Spirit of the glass. Yan, hindi ko makalimutan yung sinawa nila yung namatay yung cellphone mo, ngayon lang bumukas ulit. Okay. Okay. Spirit of the glass sila, tapos sa inyo yung sinasabi, Spirit, are you here? Spirit, are you here? Tapos gagalaw yan dapat mag-isa. Tapos ang rule nun dapat, hindi siya totally nakapatong, hindi lahat. Dapat isang daliri lang. Alam niyo ba yung rule niyan? Naganyan ba kayo ng bata kayo? Sana hindi. Okay. Pero yan. Yung iba takot-takot kami atapang-atao No? Alam niyo ba dito dati sa 3 hari, wala na dumadaan, konti na lang. Kasi inisip nila itong lugar na ito mismo, haunted na raw. Kasi ang dilim dito. Tapos yung talahi dito, yung gumagapang dito dati, napakataas na, ang dilim-dilim dito dati. Ayan. So, pamaya pag gumalaw mag-isa yung upuan, okay kayong tatakbo okay lang yan, normal lang yan. Pero lang, wala nangyaring gano'n. Okay. So, ito yung mga bagay na yon na may mga tao noon, hanggang sa ngayon, nakatulad sa binabasa natin na sumasangguni sa mga espiritu. Ngayon ata ang tawag sa kanila spiritista. So, ito pa yung sinabi dito, manghuhula. Yan. Okay? Ito na yung nangyari. Verse 4. Ang mga Filisteo, itong mga Philistines, ay nagkampo sa Sunem at sina Saul naman ay sa Gilboa. Ito na, pakinggan nyo Nanginig sa takot si Saul nang makita niya ang hukbo ng mga Filisteo. Bakit siya natakot? Kasi alam niya, hindi niya nakasama ang Panginoon. Dati very confident siya. At habang tao talaga si Saul kasi alam niya kasama niya ang Panginoon. Pero after many years na ito, ang tagal na panahon na hindi nakasama ni Saul ang Panginoon. Wala na sa kanya ang kalooban ng Diyos. Alam niya pwede siyang matalo sa sitwasyon na ito. Verse 6. Nang sumangguni siya kay Yahweh, pakinggan nyo, nang sumangguni siya kay Yahweh sa Panginoon, hindi sumagot si Yahweh
kahit sa pamamagitan ng panaginip or vision, ni sa pamamagitan man ng urim o ng mga propeta. Question. Bakit ulit hindi na sumasagot ang Diyos dito kay Saul? Napag-aralan na natin kasi kaya tinatanong ko na. Bakit hindi sumasagot ulit ang Panginoong Yahweh? Ba't hindi na sumasagot kay Saul? Ha? Kakasabi ko lang actually. Wala na sa kanya yung kalooban ng Diyos. Kita nyo kung iisipin natin, meron ng at least 10 years, umabot pa nga ng 17 years, nang pinagbigyan ng Panginoon si Saul. Sobrang habang pagkakataon na ma-realize ni Saul na mali na yung sitwasyon din ng buhay niya. Di lang pala si David, no? Si David 16 months lang eh. Si Saul umabot ng 17 years. Hindi niya na-realize at hindi niya pa rin tanggap. Wala na. Di na nakikipag-usap sa kanyang Panginoon. Bakit ulit? Because in the first place, ayaw niya nang marinig yung boses ng Panginoon. Bakit makikipag-usap ang Diyos sa kanya? May narinig na ba kayo ng argumento ng mga hindi mananampalataya? Ganito yung sinasabi. Sama naman ng Diyos ninyo. Hindi lang ako mananampalataya sa Kanya, pupunta na ako ng impyerno. Ulitin ko Sabing gano'n ng ibang hindi mananampalataya, ang sama naman ng Diyos ninyo, hindi lang ako mananampalataya sa Kanya, pupunta na ako ng impyerno. May punto, no? Tama ba yun? Okay, ganito kasimple yan. Nakakita na kayo ng tao pupunta sa bahay ninyo. Tapos sabihin, ganito lutuin mo ulam Okay? Pagkatapos gusto ko ganitong oras kayo gigising. Pagkatapos gusto ko ito yung mga ibibigay nyo sa akin. Hindi nyo kaano-ano, hindi nyo kilala. Tapos gusto nyo siya masusunod lahat. Okay ba yun? Pag may pumunta doon, sira ulo sa pakin nyo agad na. Hindi normal yun. Biro lang. Okay. Gusto mo yung pakinabang ng langit, pero ayaw mo pa sa ilalim sa langit. Gusto mo yung pakinabang na pwedeng ibigay ng Diyos, pero ayaw mo naman yung gusto ng Panginoon. Parang kontra ata yun. Alam mo kung ano tawag doon pagdating sa konteksto ng pamilya? Spoiled brat. Di ba spoiled brat yun? Ano yun? Gusto mong ikaw masunod, gusto mong ikaw makinabang, pero ayaw mong magpasakop. Di ba spoiled brat yun? May mga tao spoiled brat. Gustong masunod, pero ayaw magpasakop. Gusto nila yung pakinabang na gustong ibigay kayang ibigay ng Panginoon, pero ayaw naman ng Diyos. Pwede ba yun? Hindi. Si Saul, ganito yung nangyayari sa kanya. Gusto niyang pakinabangan ng Diyos, pero ayaw niya magpasakop sa Diyos. Kamusta tayo? Ang gusto ba natin yung pakinabang sa Diyos o yung Diyos mismo ang gusto natin? Okay? Tandaan natin to, no? Persistent disobedience can lead to spiritual silence. Nag-usap kami ni Hannah, sabi ko, katagalan ito, flip topper na tayo. Persistent disobedience can lead to spiritual silence. Anong ginawa ngayon ni Saul? First, dapat ang ginawa ni Saul, humingi ng tawad sa Panginoon. Yun yung unang-una niya dapat ginawa. Dapat nagseryoso siya. Ayaw ng Diyos ito, Lord, patawarin mo ako, gusto ko na magpasa. Dapat yun yung ginawa ni Saul. Pero anong ginawa ni Saul? Nagpunta ng lugar na hindi niya dapat puntahan. Napareho na sila ni David talaga. Okay. Ano nangyari? Verse 7 to 14. Okay, verse 7. Dahil nga di niya marinig yung boses ng Panginoon, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu na namatay na upang siya'y tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganong babae sa Endor. Yan na. Sabi ko yan, pumunta ng Quiapo Verse 8. Nagbalat kayo si Saul. Okay, nagbalat kayo si Saul. Verse 8. Isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, tingnan mo kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sino mang sasabihin ko sa iyo. Verse 9. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga sumasangkuni sa mga espiritu ng patay at ang mga manguhula? Bakit mo nilalagay sa panganib ang aking buhay? Kasi, nung nasa good side pa si Saul, nung sumusunod pa siya sa Panginoon, well, yung ayon ng Panginoon, inalis niya kasama itong mga espiritista, itong mga manguhula. Inalis si Saul. Kaya dito sabing gano'n ng babae, actually, witch siya. Anong Tagalog na witch? Yung mangkukulam, thank you. Okay. Itong mangkukulam na ito, kasama ito, kaya takot na takot siya. Gusto mo ba akong mapanganib? Alam mo, mahinang manguhula to. Sobrang hinang manguhula. Bakit naging hari si Saul? Maliban sa siya, pero pinili siya ng Panginoon.
Ano yung description kay Saul ng Bible? Ang sabi, sa lahat ng Israelita, si Saul matangkad. Di ba? Kaya nga nung namimili na nung hari, nung lumalakad si Saul, sabing gano'n na, ay, kita mo, nagsa-stand out siya. Oh. Malaking tao si Saul, mga kapatid. Kaya nga yung armor niya, hindi kasya kay David. O, tangkad. Nagbalat kayo. Mahina manghuhula. Bakit? Hindi yan nahulaan. Si Saul yung kausap niya. O, kita niyo. Mahina talaga yung manghuhula, no? Okay. Verse 10. Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito. Itinanong ng babae, kanino ang espiritu ang gusto mong tawagin ko? Anong sabi ni Saul? Samuel. Tawagin mo si Samuel. Kita niyo, gusto niya pakinabang, gusto niya marinig yung payo ni Samuel, pero ayaw niya magpasakop kay Samuel, ayaw niya magpasakop sa Panginoon. Verse 12, nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Sinabi niya kay Saul, bakit niyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul. Sabi siya, mahina ito eh. 13, sinabi ni Saul, huwag kang matakot, ano ba ang nakita mo? Sabi ng babae, isang espiritu na lumilitaw mula sa lupa. Parang horror, di ba? Isang espiritu na lumilitaw mula sa lupa, sagot ng babae. 14, itanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaking nakabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae, kaya siya'y nagpatira pa at nagbigay galang. Okay. Question. Okay ba itong ginawa ni Saul? Hindi po okay ito. Okay. Hindi yun. Ito pakinggan niyo ako mabuti. Pag may gusto kayong mangyari sa buhay ninyo, huwag kayong pumunta ng Quiapo. Pakiusap lang. Ha? Kung may gusto kayong, may sakit yung anak nyo, huwag nyo dalhin sa albularyo. Pakiusap lang. Okay? Kapag mayroon, huwag yung, nung bata ko, dinadalan ako yung bumubulong. Ay, yung bulong, tapos, niloloko ko siya pag hinihilot ko sabi sa kanya, sabi niya, tigilan mo yan. Yung mga buhubulong, alam niyo nung sinasabi nung Latin yun. Oo, Latin yun. Tapos after nun, sasabihin sa'yo, sige, kahit ano lang ialay mo. Yung nanay ko na lang kayo ialay ko. Joke lang. Joke lang, mami. Ay. Tapos, lalagyan ka nung dahon. Ilalagay, papainis, lalagyan ng langis. Ano yun? Tuba-tuba. Nabutan niyo ba yan? Tuba-tuba? Oh, ginagawa sa'yo, Luis? Joke lang ha. Baka magkwento. Oh, si Papa. Okay. Tapos, yung bubulong-bulong, okay. Alam ko, parang sinasabi nila, lingkod daw sila ng Diyos. Hindi po sila lingkod ng Diyos. Hindi po kalooban ng Panginoon yun. In fact, hindi kapangyarihan ng Diyos yung gamit nila. Kapangyarihan ng kalaban. Ha? Naunawaan nyo? Sabi nung iba naman, kakanood ko ng mga palabas. Alam nyo, ang mga movies ngayon, they glamorize talaga yung evil. Diba? Sino nakakaalam ng Sabrina? Sabrina the Teenage Witch. Nung bata kami sa Channel 23, ang cute-cute nun. Kasi sasakay si Sabrina sa walis. Galing pa ng Pilipinas. Sasakay siya ng walis. Tapos lipad-lipad siya. Ang cute-cute nung appearance si Sabrina. Gumawa sila ng remake kung ano yung possibly closest na nangyayari na ginagawa ni Sabrina. Totally demonic pala talaga. Kaya nga sabi ko, pinapakute lang pala talaga ng mga palabas itong practices of evil para mag-normalize sa atin. Nung pinapanood ko, sinubukan ko panoorin ulit si Sabrina, sabi ko, sa demonyo pala talaga ito. Ang hirap-hirap tanggapin tuloy ng kaluluwa mo. Di glamorous ito. Na kahit na ito, iniisip natin, ito, Hellboy. Sino napanood ng Hellboy? Cute-cute nung Hellboy kasi yung sungay, ginanon eh. Naka-brush up pa yung sungay. Tama dyan, pinutol yung sungay. Anong kwento? Si Hellboy, anak ni Satan. Tapos, si Hellboy ngayon, kalaban na ni Satan. Kakampi na natin si Hellboy, mga kapatid. Amen ba? Ayos ba yun? Ano ba yung mga palabas ba na pinapaganda nila? Yun talaga sikat, ilang series na, ilang season na. Lucifer. Doon talaga, binaboy talaga yung kwento doon. Bakit? Si Lucifer, tropa mo na. Naging investigador. Alam niyo ba yun? Yung pinapanood ko pa lang yung trailer, sabi ko, binuang naman to. Ba't pinapanood ng mga tao to? Investigador na. Maghanap ka investigador, tawagan niyo si Lucifer. Kasi doon tinutulungan niya yung yung tawag mo dito, yung detective. Di ba, kakampi na nila ngayon.
we can never use evil for good. Let me say it again. We can never use evil for good. Kahit gaano siya ka-cute pagdating sa palabas. Hindi po imposible. Kasi iniisip natin, kailangan medyo masama para labanan din yung masama. Ay, hindi. Okay? Hindi ka pwede maghanap ng tropa mong demonyo. Diba? Ano yung, iba yung, diba, yung demonyo sa US nakakatakot, yung demonyo doon sa Japan, cute. Kasi yung mga ay ko, ganun talaga, nino-normalize. Tignan nyo ha, alam ko nandito to yung no? Okay. Salamat sa mga gumagawa ng presentations, wala na akong oras eh. Okay, Leviticus 20 verse 6, ano sabi dito? Ang sinumang sumasangguni sa mga kumakausap sa espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Oh. Bahala kayo, usap kayo ng Panginoon. Gusto mo pa rin yan? Meron na tawag mo dito, sa may siya, may nakagat ng aso. So, daling doon sa may tawag sila, hindi ko maalala. Si Bernadette eh. Ha? Mantatawak! Alam talaga ni Tito Mar, no? Yung mantatawak, familiar kayo doon? Nalaman ko lang doon eh. Ito yung mantatawak. Nakakit ka ng aso, pupunta ka doon sa mantatawak. Yung mantatawak ngayon, ito kasi sabi kong gano'n, sigurista na ako kasi kahit mga Kristiyano sa probinsya, sabi nila, hindi, doktor yun. Talagang manggagamot. Ay, ako naman, baka siguro lang, yung baka herbal. Hindi ko na alam kung yung mantatawak, hindi pumunta kami doon, kasi nakagat nga siya. Pagdating doon, kumuha ng may bato. Yung bato kiniskis. Nilagay sa papel. Sabi ko, sisindihan na ata. Nilagay sa papel. Tapos, sa sugat mo, ipapainom sa'yo. Kulay itim siya eh. Sigusap kaming inuman tatawak. Sabi ko, ano bang mangyayari dyan? Mawawala daw yung rabies o yung lason. Sabi ko, nabuang na albularyo to dito, doktor. Tapos sabi ko sa kanya ganun, paano po yan? Pag naubos na po, kakakiskis nyo ng bato. Mauubos po yan. Sabi niya ganun, ay hindi. Ito yung regalo sa akin ng lola ko. Pinasa sa akin, hindi ito nauubos. Sabi ko, shabu na to. Wala na. Pag uwi namin, nasa tricycle ako, sigaw ako na sigaw sa, ikaw, sabi ko sa'yo, huwag tayong bawa ng alwalaryo. Ang kulit-kulit mo. May tropa pa akong isa, dinala niya yung anak niya, sabi niya gano'n. Pawag siya sa amin. Sabi niya, Tol, ano yung anak ko, nagtatay, nagsusuka. Sabi ko, naku, food poison yan, pare. Sige, ano mo na. Sabi niya, sige, dalhin natin sa doktor. Dinala. Wala, hindi kami magkakasama, call lang eh. Tapos, sabi niya, pag uwi nila, Tol, parang hindi doktor yung pinuntangan namin. Ay, bakit pa rin nangyari? Kasi nung tinatanong ko sa doktor ko, anong bibilin ko, binigyan ako ng reseta. Ano nakasulat sa reseta? Sabi sa reseta, bumili kang 2 kandila. Hindi. Tsaka may gamot. Sabi ko, Tol, hindi doktor yun. Walang doktor magre-reseta ng kandila. Anong ginawa pare sa kandila? Sinindihan, dinaan sa apoy, nalaman yung sakit. Sabi ko, si Raulo, albularyo yan. Ulitin ko, hindi po kapangyarihan ng Diyos yun. Kapangyarihan ng diablo yun. Kinaklaro ko lang, huwag kayong sasangguni. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag. Hindi. Ito sabi ko na to before uulitin ko lang. Yung horoscope, yung zodiac signs, it's a form. It's a form. Okay. Ganito lang kasimple para mapilter nyo kagad. Gusto mo malaman yung mangyayari sa hinaharap? Gusto mo malaman kung anong gagawin mo? Wala ang Diyos? Sa tingin mo, sino mag-provide ng power na yun? Wala ang Diyos. Sino mag-provide ng power na yun? Wala nang iba, demonyo. Okay? Hindi ako conspiracy theorist, Hindi ako conspiracy theory. Bible yan. Wala ka ibang kukuha ang kapangyarihan kung hindi ang Panginoon Diablo. Okay? Ito ba? Deuteronomy. Ito tinan nyo. Okay, verse 9. Kapag kayo'y naroon na sa lupa, ibibigay ko sa inyo ni Yahweh. Sabi nga ganun. Pangalawang sulat na ito para sa pangalawang batch na papasok sa promised land. Sabi niya, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Anong gawain ng mga tao sa Canaan na huwag daw? 10. Sino man sa inyo, huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Sabihin nyo, di mo kami nagsusunog ng anak namin, Yung anak namin na nagsusunog. Kasama ito sa parehong grupo ng ayon ng Panginoon. Huwag kayong manghuhula. Kasama din yung zodiac, horoscope, tarot cards, yung Ouija board, ano ba yung mga ginagamit? Yung mga mediums. Okay?
Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Sabihin nyo, may kalaban kayo, kaya kuha kayo ng mangkukulam. Verse 11. Na mga mananawas, nung bata ako, di ko na maalala, pinatawas daw ako ng bata ako. Sa may tandang Sora. Kasi ang baho ko daw eh, biro lang. Yung, ang mananawas din yung tawas ha. Ano yung ginagawa ng mananawas? Paano yun? Sino yun? Kuha kayo ng puting bato. Tsaka lang. Yung mananawas, ay hindi nyo na naabutan yung tawas? Ganito yun. Nari, yung bata nakakasakit. Kasi nung bata ako, lagi ako nauusog daw eh. Taba-taba ako, siyempre. Nauusog, tapos, napatay na tayo ng ilaw. Ito na yun talaga. Spirit, are you here? Okay. Tapos, di daw ako suka tayo. Tapos, ang ginawa nila, kumuha sila ng mandatawas kasi may malaking puno na akasya doon sa tabi ng negosyo namin eh. Tapos, ang ganito yung tawas. Kukuha ng basin. Tagalog ba? Palanggana. Tapos, tutulo ng kandila. Ano nga antayin? Aantayin yung addict. Yan. Tapos, magpuporma yun. Magpuporma, tapos hahanapin niya, gaganunin ng mandatawas. Oh. Sabi niya, na nausog ng duwende yung anak ninyo. Eh, sabi. Tapos ang sabing ganun, kwento to sa akin ng tita ko ha, hindi ako nagbibiro, ginawa nila sa akin to. Sabi ganun, pero yung duwende, natuwa lang sa pamangkin mo. Mabait yung duwende. Sino duwende to? Si Kay ba to? Pero lang. Nadamay pa si Kay. Aray ko sa itong bato ko. Ay, hindi rin kalooban ng Diyos yun. Huwag kayong tatakbo sa mantatawas. Ha? Ano ulit yun? Tito? Tawak. Mantatawak. Wala kasi dito na sa Manila eh. Sa ano lang pala. Okay. Pero yun, yung mantatawas na abutan ko pa yun dito sa Manila. Okay? Ito. So, hindi Verse 12. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupa ang pupuntahan ninyo. 13. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. 14. Ang mga bansang iyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. May gumagamit ba ng agimat? Ito. Diyos ko, may kakilala kami nila Martin gumagamit ng agimat eh. Ha? Albularyo? Meron ba albularyo dito sa Manila? Meron ba rin? Si RJ daw, albularyo. Hindi, alam niyo naman yung agimat, no? O, kita nyo, ginawa din ng palabas, diba? Agimat. Ayun, nandun na sa Senado. Hindi, wala na pala siya. Joke na. Okay, agimat, diba? Tapos naalala ko to, meron kami nakasama dati, pastor na ngayon ewan ko kung gaano katotoo to, kwento niya lang ito May agimat daw, tapos dito talaga sila tinatablan ng bala. Nakarinig na kayo ng ganyang kwento? May susunod na agimat, di tinatablan ng bala. Isip-isip ko naman, baka naman wala sa baril yung bala, baka binato lang yung bala sa kanya, hindi talaga tatalab yun. Okay, pati yung agimat, hindi po gusto ng yun ng Panginoon kasi nga sa demonyo riyan, gumagamit ng kapangyarihan ng demonyo. Okay, kaya sabi dito, subalit ang mga ito ay pinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Kita ninyo yung ginawa ni Saul, kung hindi niya makuha yung kapangyarihan ng Diyos, ang ginawa niya kapangyarihan ng Diablo. Ayos ba? Pero parang tao lang din, di ba? Parang tayo lang talaga. Bakit? Pag di natin makuha yung gusto natin, hahanap tayo ng ibang sasang-ayon sa gusto natin. Ephesians 5:11. Huwag kayong magkakaroon ng pakikipag-isa sa mga gawa ng kadiliman na hindi nagbubunga. Sa halip ay inyong sawayin ang mga ito. Bakit natin pinag-uusapan? Para huwag na ninyong gawin. Baka mamaya pag uwi ninyo, magkasakit yung mga anak ninyo, dinala nyo pa rin doon sa doktor na nagsisindi ng kandila. Okay? Okay lang magsindi ng kandila ng doktor kung brown out. Pero hindi pang gagamot. Okay. Hindi ko na babasahin pero nagsalita dito basahin ko na konti. Mabilis lang. Ito na, verse 15. Itinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ako ginagambala ang aking pamamahinga? Ngayon, due to time Okay. Ang paniniwala ko dito, hindi totoong si Samuel ito. Kasi totoo naman di ba tinanong ni Saul doon sa witch ng Endor na, sino nakikita mo? Nakita naman talaga nila si Samuel. So iniisip ko dati, evil spirit lang. Ay, ito pa pala. Hindi ko nabanggit kasi baka mamaya may naniniwala pa sa inyong ganito. Kasi nung bata may naniniwala kami dito rin. Yung sa King James Bible, ang nakasulat dyan, familiar spirit. Ulitin ko ang nakasulat sa Bible talaga, or sa King James, sa English Bible, familiar spirit. Alam niyo kung bakit ang ginamit na term familiar spirit? Tignan niyo
namatayan yung isang pamilya. Sige, kwento ko na lang. Nung bata kami. Namatayan kami yung lola ko. Tapos sumindi mag-isa yung washing machine. Tapos sabing ganun, naku, ganyan na ganyan talaga yung lola namin. Tapos yung lolo ko nun, kasi nga, depressed na, namatay yung lola ko. Naamoy niya. Naku, naamoy ko yung lola mo po. Ano mga ganyang kwento? Di ba? Yung ganyan, yung nagbubukas ng ganitong oras, ng sliding. Sabing ganun, hey, ganyan talaga yung lolo ko nun eh. Siguro binibisita tayo ng lolo ko. Tapos pag kunwari yung kinausap yung spirito. Sabi ganun, kita mo, alam niyo talaga yung mga sekreto na kami lang nakakaalam eh. Pamilyar siya. Kaya nga ang tawag po, familiar spirit. Ganito lang po kasimple yan. Sino sa tingin mo na una, tao do o demonyo? Ha? Baka di nyo pa alam, demonyo na una. Nauna yung demonyo. Okay. Sa madaling salita, ganito po, hindi naman sila nadadagdagan, hindi sila nababawasan. Yan yung bilang nila, mga spirito sila. Okay? Wala bata ka, pinanganak ka, ay pwede magbantay sa yung demonyo. Alam lahat ng galaw mo. Bakit sigurado ako na meron? Anong sabi ng 1 Peter? He is like a roaring lion waiting on whom he may devour. Anong ibig sabihin nun? Nakabantay sa'yo lagi ang demonyo, ang diablo, kung paano kanya tutuksoin. Kasi balik-balik na rin ka, kilala ka niya. Alam niya yung kahinaan mo. Alam niya lahat ng bagay tungkol sa'yo. Ha? Kaya nung bata, nung bago kong Kristyano, inisip mo ganun, ay hindi ako magsasalita masyado para hindi alam ni Satan kung anong nasa isip ko. Pero ganun yon. Kaya inisip nyo na, ay, kamag-anak ko yun. Hindi, familiar spirit. Ginagaya lang yung kamag-anak mo. Hindi mo kamag-anak yun. Anong sabi ng Bible? Hebrews 9:22. Kapag namatay ka, isang beses lang yun. Anong susunod na mangyayari? Judgment. Okay? Pagkatapos mong mamatay, haharap ka kaagad sa Diyos. Pupunta ka sa dapat pupuntahan. Kung mananampalataya ka, pupunta ka sa piling ni Kristo. Kung hindi ka mananampalataya, pupunta ka sa impyerno. Hindi ka tatambay dito sa lupa. Walang 40 days. Napaalala ko lang, walang 40 days. Ang gastos pa ng 40 days na yan. Papakain ka sa lahat ng tao eh. Ha? Iniisip natin ganito, pag namatay ang tao, ipapanalangin ng 40 days para katagalan, after 40 days, akit ang langit. Paano kung namatay, walang kamag-anak? Walang kwenta yung 40 days niya. Wala po. Yung 40 days si Jesus Christ yun. Tsaka si Jesus Christ resurrected na. May katawan na siya. Okay? Ang pag-asa mo, hindi ka mabuti, ang pag-asa mo mapuntang langit, hindi pag namatay ka, habang buhay ka pa. Siguraduhin mo na habang nandito ka pa. Huwag mo antayin na, pag namatay ako, iwan ka ng last will. O ito ha, 100,000, dapat dumami mag-pray sa akin para siguradong langit. Hindi po, habang nandito ka pa lamang po sa lupa. So, dito si Samuel, okay, nagsalita. Pero ang dati ang iniisip ko dito, hindi ito si Samuel. Pero ang sabi ng Bible, si Samuel talaga siya. Okay? Ngayon, kanina pastor sabi mo, hindi pwede na yung patay babalik. O yung patay, diretso na nasa libingan na, nasa lugar ko dapat, saan siya dapat pumunta. Ito yung para sa akin. Okay? Baka, marahil, tingin ko ito talaga yon, na ang Panginoon gumamit ng supernatural event na hindi na naulit, alang-alang na pagsabihan si Saul. That's my take. Okay? Gumamit ng supernatural once and for all sa huling pagkakataon na mapagsabihan si Saul, Saul, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Sinabi ni Samuel Saul, alam mo naman kung bakit hindi mo narinig yung boses ng Diyos Wala na ayaw mo na sa kanya Tapos gusto mo marinig yung boses niya? Ayaw mo na sa kanya Paano mo marinig kung anong gusto niya mangyari sa buhay mo? Gusto mo ikaw masunod sa buhay mo, tapos gusto mo marinig yung pakinabang sa Panginoon? Kaya sabi ni Samuel, wala na. Kaya si Saul noon, ang lungkot-lungkot niya, wala siyang kain, gutom na gutom niya, pati yung mangkukulam sa Endor, pinakain siya, naawa na lang din sa kanya. Okay? Ngayon, di na natin tatapusin. Sorry di talaga ako magaling preach. Okay. Pero ito, when God removes His voice, only repentance and humility can restore us. Never tayo mare-restore sa kalooban ng Panginoon without humility. Kailangan ng kakumbabaan. Pag hindi mo kayang ibaba yung sarili mo, hindi mo kayang makita yung kasalanan mo, hindi mo kayang makita yung ayaw ng Diyos na nakikita niya sa'yo, wala talaga. Hindi mangyayari yung totoong repentance, hindi mangyayari yung totoong restoration. I will jump 8 chapter. Ayan siya na.
I will just end with this. Alright. Si Saul, okay, si Saul, sa takot niya, nagpunta sa patay. Si David, sa takot niya, napunta sa panlilinlang. Itong parehong tao na ito, yung compromise nila, it was very costly. Let me say it again. Yung compromise nila, it was very costly. Dahil lang sa ano? Fear. Wrong kind of fear. Ano ulit ginawa ni Saul? Pumunta sa mangkukulam. Si David, nilinlang niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. Okay? Here's a reminder for us. Ang ating Panginoon, okay, hindi ka na kinakailangan manlinlang. Hindi ka na kailangan manloko. Hindi mo kinakailangan pumunta sa mangkukulam o manghuhula. Hindi mo kinakailangan pumunta sa mga maling crowds. Hindi mo kinakailangan mapunta sa wrong situation and position. Okay? Ang Panginoon, binibigyan tayo ng access. Kaya nga nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, napunit na yung veil, which is nag-separate sa atin sa Panginoon. Wala nang separation. Di na kailangan ng witchcraft, di na kailangan ng compromise, di mo kailangan linlangin yung mga tao. You have an access to God. Kaya nga pa nagpipray ka, ano yung finishing mo? Saan ka nag-close? In Jesus' name. You have the authority, you are given the permission to become sons or children of God, as well as yung panalangin mo ay umabot sa Kanya. Okay? Binibigyan tayo ng access. Paano? Nung namatay siya at muli siyang nabuhay, binigyan ka ng karapatan dahil doon. Okay? You don't need worldly wisdom. You need godly wisdom. Okay? Last verse, Hebrews 4:16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga kailangan. Okay? Compromise always costs what? Clarity, integrity, and peace. Umabot ng 16 months kay David, alam kong walang peace sa heart niya. Kay Saul, 17 years, obviously, no peace at all hanggang chapter 31, which is his death. Okay? Yung silence ng Panginoon, it's not because nangyari na lang siya bigla, it's an echo ng mga bagay na ginawa o decision mo before, your wrong choices. Okay? Another, hindi pwede na sabihin mo, lumalaban ka, naglilingkod ka sa Panginoon, pero at the same time, you are in the enemy's camp. Okay? Lingkod ako ng Panginoon, pero kapangyarihan ng demonyo. Ay, hindi ko na photo na yan. Okay. Here's our challenge. Compromise clouds our vision, it dulls our discernment, and leads us into places God never called us to go. Gayun pa man, okay? Naniniwala ko, kung buhay ka pa ngayon, nauunawaan mo itong pinag-uusapan natin ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. I would like you to pray first for yourself and if you can think of anyone as well. Pwede mo i-pray yung sarili mo, in what situations have I been involved sa compromise? Ano yung mga bagay na alam mo, hindi gusto ng Panginoon, pero you have done, and possibly, hindi pa natin na rebuke sa life natin, hindi pa natin naalis. Also, if right now, hindi ka pa sigurado kung yung kaluluwa mo pupunta sa langit, I would like you to understand na ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan, ng assurance, na ikaw ay pinapatawad sa lahat mo mga kasalanan at binibigyan ng permisong maging anak ng Diyos, maging tagapagmana ng langit, ng buhay na walang hanggan, kapag tinanggap mo ang Panginoong Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. I would like you to pray for yourself.